Sino ang unang asawa ni Adan? Ang biblikal na aklat ng Genesis ay naglalaman ng dalawang magkasalungat na account ng paglikha ng sangkatauhan. Ang unang account ay kilala bilang ang Parehang Version at lilitaw ito sa libro ng Genesis, Kabanata 1, talata 26 hanggang 27. Ayon dito, pagkatapos, sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae." Sa tekstong ito, magkasabay na binuo ng Panginoong Diyos ang lalaki at babae ayon sa pagkakabasa. Ang pangalawang account ng paglikha ng tao ay kilala naman bilang bersyon ng Yawistik at matatagpuan sa Genesis, Kabanata 2. Ito ang bersyon ng paglikha na nakilala ng karamihan. Ang kwento ng bersyon ng Yawistik ay mababasa ng buo sa libro ng Genesis, Kabanata 2, talata 7 hanggang 24. Ito naman ang talata kung saan ginawa si Adan. Basahin natin ang libro ng Genesis, Kabanata 2, talata 7. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. At sa libro naman ng Genesis, Kabanata 2, talata 21 hanggang 23 ay ito naman ang nakasulat, ang talata kung saan ginawa si Eva. Kaya't pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyaon. Ang tadyang na ito ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha." Ang libro ng Genesis Kabanata 1 at libro ng Genesis Kabanata 2 ay nagpapakita ng magkaibang paglikha ng Diyos kay Adan at Eva. Sa unang bersyon ay sabay na ginawa si Adan at Eva, ngunit sa pangalawa naman, nauna si Adan at kinuha sa kanyang tadyang si Eva. Hindi naman talaga binabanggit noon pa ang pangalan ng unang asawa ni Adan. Ito ay hanggang sa lumabas ang isang libro. Ang librong ito ay ang Alphabet of Ben Sira. Ngunit sino ba si Ben Sira? Ipinakita si Ben Sira bilang anak ni Jeremiah. Ayon sa kwento, ang katanyagan ni Ben Sira ay umabot kay Haring Nabucodonosor II na tumawag sa kanya sa kanyang korte. Nagtakda si Nabucodonosor ng iba't ibang mga gawain para kay Ben Sira na tumugon naman ng 22 mga kwento. Ang teksto ay mas nakilala dahil sa karakter ni Lilith at ito ang ikalima sa mga tugon ni Ben Sira kay Haring Nabucodonosor. Nabanggit ng 4 na beses si Lilith sa Babyloniang Talmud. Ngunit, hindi ito napapansin hanggang sa isinulat ang alphabet ni Ben Sira na ang karakter ng Lilith ay naugnay sa unang bersyon ng paglikha. Sa tekstong medieval na ito, pinangalanan ni Ben Sira si Lilith bilang unang asawa ni Adan at inihayag ang isang buong istorya ng kanyang kwento. Ayon sa alphabet ni Ben Sira, si Lilith ang unang asawa ni Adan, ngunit laging nag-aaway ang mag-asawa sa lahat ng oras. Hindi sila nagkakasundo sa mga bagay, lalo na tungkol sa pagtatalik. Dahil laging nais ni Adan ay nasa ibabaw siya habang sila ay nagtatalik ni Lilith. Subalit, nais din ni Lilith na siya ay nasa ibabaw kapag sila ay nagtatalik, sapagkat naniniwala si Lilith na nilikha silang pantay, kapwa mula sa alikabok ng lupa. Sa gayon ay hindi niya kailangan sa ilalim kung sila ay nagtatalik. Nang hindi sila magkasundo,
Nagpasya si Lilith na iwan si Adan. Isinigaw niya ang pangalan ng Diyos at lumipad sa hangin. Naiwan si Adan sa halamanan ng Eden. Ang Diyos naman ay nagpadala ng 3 anghel pagkatapos at inutusan silang ibalik ang asawa ni Adan sa pamamagitan ng puwersa kung hindi siya kusang babalik kay Adan. Ngunit nang matagpuan ng mga anghel si Lilith sa may pulang dagat, ay hindi nila ito nakumbinsi na bumalik at hindi nila mapilit na sumunod sa kanila. Sa kalaunan, isang kakaibang kasunduan ang nangyari kung saan ipinangako ni Lilith na hindi niya sasaktan ang mga bagong panganak na bata kung protektado sila ng isang anting-anting kasama ang mga pangalan ng 3 anghel na nakasulat dito. Ang mga pangalan na ito ay Senoy, Sansenoy at Samangjelov. Matapos ang pag-alis ng mga anghel, sinubukan naman ni Lilith na bumalik sa hardin. Ngunit sa kanyang pagdating, natuklasan niya na mayroon ng ibang asawa si Adan at iyon ay si Eva. Dahil sa galit, naghiganti si Lilith. Nakipagtalik si Lilith kay Adan habang ito ay natutulog at nagnakaw ng kanyang binhi. Sa pamamagitan ng kanyang binhi ay nagdadala siya ng lilium, mga demonyo na nakagapos sa lupa upang mapalitan ang kanyang mga anak na pinatay ng mga anghel. Sinasabing si Lilith ay may pananagutan din sa mga lalaki na erotikong panaginip at mga wet dreams. Ang isa pang tsorya ay nagsabi na si Lilith ay nagbuntis kaya't lumikha ng maraming mga demonyo sa pamamagitan ng mga erotikong panaginip. Subalit ang tsoryang ito ay isa lamang tsorya na nanggaling sa alamat, kung saan ang libro ni Ben Sira ay pinagsama ang alamat ng mga babaeng demonyo sa idea ng unang Eva. Ayon sa kwentong ating natunghayan, ang unang asawa ni Adan ay si Lilith sapagkat siya ang babaeng ginawa sa Genesis, Kabanata 1, talata 26 hanggang 27. Subalit, dahil sa sila ay pantay na ginawa, ayaw ni Lilith na magpailalim sa kanyang lalaking asawa na si Adan. At kaya sila naghiwalay ay dahil sa hindi nila pagkakasundo sa posisyon nila sa pagtatalik. Sa panahon ngayon, si Lilith ay naging isang simbolo ng kalayaan para sa maraming mga pangkat ng kababaihan. Dahil sa tumataas na antas ng edukasyon, nagsimula na ang mga kababaihan na maunawaan na maaari silang maging independent. Kaya nagsimula silang maghanap ng mga simbolo ng kapangyarihang pambabae. Hindi po natin binabago ang nakalagay sa Biblia. Ang layunin po natin ay maipakita ang iba't ibang alamat na nabubuo dahil sa iba't ibang opinyon o palagay. Tulad na lamang ng katanungan na ating nabanggit, sino ang ginawa sa Genesis 1 at sino naman ang ginawa sa Genesis 2? Magkaiba po ba sila o sila ay magkapareho? Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.